Who are you? Parang patalin na humihiwa ang tanong na yon. Marahan pero nagbabadya ang tila sa sabog na galit. Then he raised his body a little and suffered the sweet and aching throb of his maleness as it slid out a little. Ibinaba ang tingin sa puso ni Maureen na tila may hinahanap. The body was so perfect na hindi ni Sinon na punang wala yun. In fact, his lips traveled as far as below her navel. Damn, this woman for making him forget na may pilat si Carol sa ibabang bahagi ng tiyan nito. Dala ng cesarean operation. Please, nakikiusap ang tinig ni Maureen. She choked a sob. I don't think this is the right moment to ask me that. You hurt me. You deserve it. Tila kulog ni Sinon na sagot. Maureen moved, lifting her hips as if trying to ease the discomfort. It did not. Sa halip, she took every inch of him. Umungol si Sinon. His make-love was throbbing achingly and feared that he will burst any moment. At nagagalit siya sa kung sino mang impostor na babaeng ito. He was torn between anger and indescribable pleasure that he wanted to prolong this self-imposed torment. Roll off, please. No, if I was rough, you more than deserve it. Galit ni Sinon na sabi and start moving that she gasped sharply. At mahigpit na pinikit ang mga mata. Tinitigan ni Sinon ang pamilyar na magandang mukha. Ang mukhang kiniinggitan ng marami sa kanya. Ang magandang mukhang hindi lamang mga lalaki ang naghahangad kung hindi maging mga babae rin. At isa na rito ang impostor na to. But strange, hindi si Carol ang nakikita niya doon. And she didn't feel like Carol. Didn't taste like Carol. He had noticed it already at the onset of their lovemaking. Isang pamilyar na mukha except for those eyes. Sa isang hindi pamilyar na katawan, yet an achingly sweet body. And he thought he'd die any moment of pleasure. Then he was kissing her again, gently, softly. His hand moved downward and stroked her, caressed her, that the anguished ebb at muling humaliling apoy. Apoy na hindi kayang sugpuin ni Maureen, naglalagablab. Sinon felt that he's never made love before when he sweetly, shatteringly exploded. Ilang sandali muna ang lumipas bago muling nagbalik sa normal ang paghinga ni Sinon. Hindi pinansin ng guilt that he wasn't able to make her calm. Mabilis itong tumayo, dinampot ang tuwalyang nasa sahig at muling tinapi. Pagkatapos pinagmasdan si Maureen na hindi malaman kung saan itutuon ang mga paningin. Now, who are you? Muling bumalik ang galit sa tingin ni Sinon. Bakit pinaniwala mo ko? Kami na ikaw si Carol. What happened to Carol? Halos isigaw ni Sinon ang huling sinabi. Si Maureen na humugot ng malalim na paghinga. Hindi alam kung saan mag-uumpisa. She didn't expect this to happen soon. In fact, never believed that she would be discovered, except that she didn't count on her physical attraction to this man. She clutched the bedsheet and covered her body. Sumagot ka! Hiyaw ni Sinon na naglalabasan ng ugat sa mga braso sa pagkakakuyong. Nagagalit siya and at the same time, he wanted her again. Nakasandal ito sa headboard at sinisikap na takpan ng magandang katawan ng kumot as if she just came out of a canvas. Anong gusto mo? Sino ang kasabwat mo dito? Ano ang balak niyo? Anong uri ng sindikato nagpapain ng virgin para lang makapasok sa akin? Please, let me explain. We have all night, Miss Impostor. Napangiwi si Maureen sa taguri ni Sinon. Rather morning dahil madaling araw na. Lumakad ito patungo sa tokador at dinampot ang sigarilyo at lighter at nagsindi. Tiyakin mong mapapaniwala mo kung sa sasabihin mo. Dahil mamaya lang pagsikat ng araw ipapa-aresto kita. Nalaki ang mga mata ni Maureen doon. No, please listen. Nanginginig ang tinig niya. Unti-unti nang tumulong mga luha sa pisngi. Iniwas ni Sinon ang mga mata doon at nagmura ng patalikod. Kasabay ng pagbuga ng usok pa itaas. Don't show me those crocodile tears. What happened to Carol? Muli ni Sinon nahiyaw, bagaman nahulaan na niyang kasagutan doon.
Your wife died in that accident. Obviously, ikaw ang third party sa loob ng kotse. Sino ka? Anong kaugnayan mo kay Carol at Renzo? Paano ka na magkamalang si Carol? Hindi ko kilalang asawa mo at ang Renzo na sinasabi mo. Paliwanag ni Maureen sa pagitan ng mga hikbi. I have never met them until that fatal day. I was running from two men who were chasing me. Hindi silang unang sasakyang pinara ko to hitchhike para makalayo sa mga humahabol sa akin. Tumingala si Maureen at pinuno ng hangin ng dibdib. Humalagpos ang kumot sa dibdib niya at humugot ng matalim na paghinga si Sinon. Papatayin ako ng mga humahabol sa akin kaya iniharang kong katawan ko sa dumarating na sasakyan. Lalong nag-aapoy sa galit ng mga mata ni Sinon sa pagkakatitig sa kanya. Eksena sa sine, Miss Impostor? Magkano inaasahan mong makukuha mo sa akin? Inaasahan mo dahil virgin kay patatawarin kita sa panguhuwad mo? Nagkakamali ka. You have committed a crime. Please, pagsusumamo ni Maureen at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kahit nasa mukha ni Sinon na hindi gustong maniwala. Kahit isang salita sa mga sinasabi niya. Incredible. Bulalas nito sa pagitan ng disbelief and anger. Kung ipapadala mo sa TV program yan, you might have won a prize. O hindi kayo kukuhanin ka nilang scriptwriter. You're nothing but a great liar and an impostor. Nagsasabi ako ng totoo. Sa pagkakataong yun ay tumaas ang tinig ng dalaga. I tried to tell you all about it noong nasa ospital ako when you first came to visit me. Pero hindi ko magawang magsalita. I couldn't even move my head a fraction. Really? Tuya ni Sinon. Nakapagsasalita ka na bago pa man tayo umalis patungo sa Amerika. Impostor? Bakit hindi mo sinabi ang katotohanan? Hindi agad nakapagsalita si Maureen. Sasabihin ba niya sa lalaking ito ang totoong dahilan na kaya siya nagpatangay ay dahil sa pangit niyang mukha? Could she tell him that? You don't think of a better story, Miss Impostor. I'm calling the police right now. Humakbang si Sinon patungo sa telepono at nagsimulan dumayal. Wait! Si Maureen at wala sa loob na mabilis na tumayo, exposing her naked body. Mabilis siyang nakalapit kay Sinon at hinawakan ang kamay nito. Sasabihin mo sa akin ang totoong motibo mo kung sinong kasabot mo? Sinikap ni Sinon na mangibabaw ang galit sa kabila ng matinding admiration sa kaharap. This impostor is a beauty, a modern Venus. Subalit tulad ng mukhang taglay nito, makamandag. I am telling you the truth, she whispered in a sob. At wala akong motibong pagnakawan ka o kung ano pa man. I am a rich man's daughter, Sinon. You can check it out. My name is Maureen Mauricio. At binigay ni Maureen ang pangalan at numero ng telepono ng dormitory at kolehiyong pinapasukan. Ganon din ang address niya sa Santa Clara. Hindi ako naniniwala sa'yo. He didn't want to believe her. She was a fraud and an impostor. How would I know kung pakana mo lang lahat ng mga to? Kung kasabwat mo kung sino mang makakausap ko sa mga lugar na to? Ulitin mo na lang ang mga sinabi mo sa mga investigador. Muli itong dumayal at muli ring umawat si Maureen. Bakit hindi mo alamin kung totoo ang sinasabi ko? You're a fair man, Sinon. Tumaas ang tinig ni Maureen sa magkahalong desperation at takot. She couldn't imagine herself behind bars like a common criminal. Fairby, you don't deserve it. Not an inch. You connive yourself to penetrate in this family. You did not even hesitate to use my son's affection. Bumitaw ang dalaga, nasaktan sa akusasyon para kay Dwayne. Raised her chin and regally walked back toward the bed. Dinampot ang bedsheet at tinapi sa katawan at umupo sa gilid ng kama. You used me. Putol-putol ni Maureen na sabi in a whisper. Umpisa pa lang, alam mo nang hindi ako si Carol. Why didn't you stop? Natilihan si Sinon doon. Pero sandali lang, muling sumabog ang galit dahil sa pagkakataong yun ay bullseye akusasyon niya. You couldn't expect me to stop when, how could he tell her that he'd rather die than stop making love to her? That she made him wild and out of his mind. Huwag mo ibalik sa akin akusasyon. Hindi ko alam kung sinong kasabwat mo. But you probably gained an information about my sex life with Carol and you cling on to that, expecting I wouldn't touch you. But you did, she said in a buff whisper, weary and tired and her body sore. Hindi ko na alam ang sasabihin ko pa sa'yo, she said desperately.
You have all the resources, Sinon. You can check it out. My school records, my only friend, fingerprints and everything. Isa lang ang pakiusap ko. Tumingala si Maureen sa lalaki naghihintay sa sasabihin niya. Ayokong malaman ng kahit sino sa asyenda na buhay ako at may ibang mukha. Nagsalubong ang mga kilay ni Sinon at bago pa ito makapagsalita ay nagpaliwanag na siya. Gusto kong malaman kung sino nagtangka sa buhay ko at bakit. And I intend to find that out. Matagal bago kumibo si Sinon. And if all these things were true, hindi mo ba naisip na kasalanan mong pagkamatay ng 2 tao? Tinaas niyang muka at sa determinadong tinig ay nasalita. This world is a survival of the fittest, she said cynically. Ganun pa man, hindi ko ginustong pangyayari. Not even dream of hurting anyone para iligtas sa sarili ko. Blame the 2 men who were chasing after me. I was running for my own life. Nagkataon silang nakatagpo ko at aksidente ang nangyari. Remember, I was one of the victims and could have died there too. Had I succumbed to panic and death na nakaharap sa akin. Consciously and subconsciously, I fought death. I don't know what to think and to believe anymore, umiling nitong sabi. Anong dahilan mo't pinahintulutan mong mukha ng ibang babaeng ipalit sa mukha mo? Umiwas ng tingin si Maureen. Hindi gustong sumagot. Sagutin mo ko, Miss Impostor. She bit her lip. She didn't want Sinon to know what she looked like before the surgery. Ni hindi na nga niya gustong isipin ang sariling anyo. She wanted him to think of her as a beautiful woman kahit na pagkatapos ng komprontasyong ito ay mapapadali ang paghihiwalay nilang dalawa. Dahil hindi na kailangan ni Sinon ng divorce paper mula sa Amerika. Carol's death made him free. At kinasuklaman ni Sinon si Carol dahil sa kataksila nito. But he never hated her face or else he would not have married her. Or else he would not have made love to her so passionately. Sagutin mo'ng tinatanong ko, impostor. Sigaw ni Sinon sa nagtatagis na mga bagang. My name is Maureen Sinon, she said softly. Maureen whatever, impostor ka pa rin para sa akin. You have my wife face. Kung nakakalimutan mo, at yan ang gusto ko sagutin mo ngayon. Ang sabi mo hindi ka mahirap, your father can afford plastic surgery. Pinasauli mo na lang sana ang dati mong muka, mariing sabi nito. Never! Hiyaw ni Maureen na mahigpit na humawak sa poste ng kama. Pagkatapos si kagad din kinalma ang sarili. Tinaas ang mukha tinitigan si Sinon. You wouldn't have given me a second look sa dati kong mukha, Sinon. And it was only my chance. Budong yun na lumabas sa bibig ni Maureen. Maang na napatitig sa kanyang lalaki na tila hindi naintindihan ang sinasabi niya. Hindi ako maganda. She choked a sob. Even my own mother hated me, she said bitterly, painfully. Lumalim ang mga gatla sa noo ni Sinon, hinagod siya ng tingin. Somehow ay gustong pawiin ang pait na nakalatay sa mukha niya. Sa magandang mukha ni Carol, saang bahagi ng pagkatao nito nanggaling ang tenderness na yon para sa impostor na to? You're beautiful. Maureen, he whispered huskily. You have an unusual name too. I like it. Mapait na tumawa si Maureen. May nadamang init kahit na papano. My body, yes. Maliban sa mukha ko. Hindi mo sasabihin sa akin maganda ako sa dati kong mukha. I'm sure you would have hated me too. Make fun of me. Hindi malaman ni Sinon kung anong sasabihin doon. Her voice was full of sorrow and bitterness that it hurt him like a knife. Bakit nakadarama siya ng ganito sa impostor na to? At bakit naniniwala agad siya even without checking her up yet? Isa siyang kilalang negosyante, matalino at hinahangaan. Nasaan ang matinong kaisipan at gustong matunaw ng dibdib niya sa babaeng ito? Itinaas ni Sinon ng 2 kamay sa tila naguguluhang paraan. Lumakad patungo sa bintanang salamin and draw the curtain. Pinalagpos ang tingin sa labas, subalit madilim pa maliban sa buwan na unti-unting nilalabas ng ulap. 2:30 pa lang ang binabadya ng alarm clock sa tabi ng lampshade. This is, I don't know what to say anymore. Umakbang siya palapit sa kanya. Perhaps this is just but a nightmare. Gusto ko matulog. Perhaps when I woke up, babalik sa dati ang lahat. At binuksan niya ang pinto ng sweet at muli ring sinara. Naiwan si Maureen na nanlulumo. May kung anong masakit na bagay ang gumuhit sa dibdib niya. She wanted to go to him, long for the comfort of his arms, hoping against hope na sana'y umiling siya. She was asking for too much.
Taglay niyang mukha ni Carol at mananatiling kanya habang buhay. Sapat na yon. At alam niyang malaking suliranin ang idinudulot niya kay Sinon. Marahan si Maureen na humakbang patungo sa switch ng ilaw at pinatay ito. Pagkatapos ay muling bumalik sa kama at maingat na humiga sa kabilang bahagi ng king-size bed. Si Sinon sa kabilang silid ay hindi malaman ang gagawin at iisipin. His mind hated her for being a fraud, for being an impostor. And his heart wanted to believe her and his body longed and ached for her. And it seems that his body seemed to override all reasons. Don't be a fool, Sinon. The mind commands the body. Si Maureen ay nananatiling nakatitig sa dilim. Alam niyang hindi na siya makakatulog pa pero nanatili siyang nakahiga. Sa katahimikan at kadiliman ay nararamdaman niyang bumukas ng marahan ng ensuite. Maureen. Bagya siyang napapitlag sa tinawag ni Sinon sa kanya. Alam mo bang nagagalit ako sa'yo? I know and I'm so sorry. I never meant it to be. She whispered in the dark. Nanatiling nakamata sa dilim. Would it be alright if we forget all these troubles at least for the next couple of hours and let tomorrow take care of itself? I'd like that. That is why I'm trying to sleep. Gusto niyang mangiti kahit papano. Why are they whispering in the dark when they were just shouting minutes ago? I don't want to sleep, Maureen, and I have this debt to pay to you. His voice deep and husky. Doon kinabahan si Maureen. Hindi sumagot and swallowed hard. Pagkatapos ay naramdaman niyang pagragasang muli ng adjacent door. He was like a cat. Hindi niya narinig ang mga yabag. Pero lumundo ang kama nang umpo ito. She stiffened when he grabs her hand. She was afraid to move a fraction. She was afraid to utter a sound. Sunod-sunod ang pagtibok ng dibdib niya. Then she felt him move closer. Sinon took her hand lower and then he was whispering something she couldn't comprehend. Except that they made her hot and aroused. Pero hindi siya sumagot. Only gasped in the darkness ang mararamdaman kung saan dinala ni Sinon ang kamay niya. He so close that she could feel his breathing in her ear. And moaned when he kissed her again. And cried softly na ang kamay ni Sinon ay maglandas sa kabuuan niya. At halos hindi siya huminga yet she gasped for breath when his lips moved down sensually and kissed her. Here, there, and everywhere. And she gave a soft startled cry when she felt his make love so hard against her flesh. And her eyes flew open when he drove deep. So deep yet gently this time. Then he held her hips firmly against him as they began in slow and sure pace. Tumitig si Maureen sa kadiliman sa labas ng bintanang salamin. She sucked her breath when the moon seemed to burst at biglang nakita niyang pagsabog ng iba't ibang kulay ng liwanag sa mga ulap. And still she didn't say a word. Tanghali na nang magising si Sinon pero hindi nagmulat ng mga mata. Kinapa niya sa tabi si Maureen subalit bakante ang higaan. A lazy smile from his lips. That impostor submitted herself to him in a total abandon. He made love to a woman for the first time in years. He was the teacher and she was the pupil. A very willing pupil for that matter. Hindi pa sana niya gustong bumangon nang hindi sinasadyang matuon ang paningin sa alarm clock. 10:00 pasado ng umaga. May palagay siyang tatawag na lang siya sa opisina. Kailangan nilang mag-usap ni Carol o ni Maureen. They never really had a chance to talk to each other after the shouting match. And he didn't even remember kung kailan siya nakatulog. He couldn't believe that this impostor made him so insatiable. Pumasok si Sinon sa banyo at naligot pagkatapos ay lumakad patungo sa pinto ng mahagip na mga matang isang puting papel sa tokador. Mabilis siyang umatras at dinampot ang papel na inipit ng brush. Binasang nakasulat doon. Sinon, I'll never forget last night or was it morning. I'll treasure those moments forever. And I'm sorry for all the trouble I caused you. Maureen, he muttered at nilukot ang papel. Instantly, may tila takot na gustong mangibabaw sa dibdib niya. Mabilis siyang lumabas ng silid at bumaba. Sa puno ng hagdan ay nasalubong niya si Doña Adora. Did you see her leave? Her who? Nagtatakang tanong ng matanda. My wife. My wife? Hindi ba't impostor ang babaeng yun? Not because she satisfied you in the bed, made her your wife already. Wake up, Sinon. Pinatawad mo na siya? Kagabi mo pa naisip na paniwalaan siya at hindi na ipaaresto. Tama na yun. Be glad she's out of your life.
You are totally free. Free from Carol, free from the impostor. Wala ba sa itaas? Ang buong akala ko'y tulog pa kayo hanggang ngayon. Hindi pinansin ni Sinon ng tila may malisyosong tukso na may kasamang pang-uuya mula sa tinig ng ina. Inaasahan ko ng tatanghaliin ka ng gising dahil nakita kitang umalis kagabi. Dagdag nito na napahiya sa tono. She left this morning, ma. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Sinon at lumakad patungo sa dining room. Kinuha ang coffee maker at nagsali ng kape. Si Doña Adora ay sumunod sa anak. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Aniya na hawak ang tasa ng kape na muling bumalik sa kabahayan, patungo sa study. Umupo sa swivel chair, tinaas sa mga paa sa ibabaw ng mesa. His face troubled. Si Doña Adora ay matamang nakatingin sa anak. Pagkatapos, imupo nang magsimulang magkwento si Sinon. Unbelievable! Bulalas ng matandang babae. Totoo ba ang sinasabi mo? I mean, naniniwala ka ba sa sinabi ng babaeng yun? Bahagya siyang nagkibit ng mga balikat. I didn't believe her at first. Pero may bahagi ng isip kong gustong maniwala, Mama. And please, ayoko malaman ng kahit na sinong tungkol sa bagay na to. Ilang sandali mo nang pinalipas ng matandang babae bago sumagot. What now? Ano plano mo? Legally, hindi mo naman pala kailangan ng divorce paper. You are a widower now, Sinon? Yeah, tumango ang binata. And it didn't made him feel better. Legally, yes. But morally, ma, hindi ko alam. Naging komplikado mga bagay. That impostor complicated things. At kung umalis siya, ipagpapasalamat mo, Sinon. Pagkatapos ay bumuntong hininga. No wonder she's so different. Magpapakalayo-layo na marahil ang babaeng yun. If and when na may makakita sa kanya kung saan mang lugar, then it would be safe to say na naghiwalay na kayo. You have the divorce papers to prove it. Anong komplikasyon doon? She can never assume her real identity. Yun ang komplikasyon, Mama. And she can't be Carol Montenegro either. At may nagtatangka sa buhay niya, Ma. Did you believe that story? Pakli ng matanda. Sinabi na lang niya yun to justify her deeds. She was probably one of Carol's friend na kasama nila nung araw na yun. Kung nakalusot siya, then she was very lucky. You are a very rich man. Hindi sumagot si Sinon. May isang bahagi ng isip na tumatanggi sa sinasabi ng ina. Hindi niya kailangang sabihin ditong nangyari sa kanila ni Maureen kaninang madaling araw. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Sinon sa nakalipas na mga taon. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.